Hi guys! For today's video is samahan nyo akong mag-tour sa mini farm namin. Actually, maliit siyang prutasan na ginawa ng aking tatay. So, bale, may mga ilan kaming fruit bearing trees na tinanim dito. Most especially yung rambutan. Meron kaming mga nasa 7 na puno na lahat yan ay namumunga. Kasi yung mga hindi namumunga ay ginapas na. So, this year, sobrang dami ng bunga niya. As in, lahat ng puno. 7 puno ay talagang namumulaklak sa bunga. So, samahan nyo kami at kami ay mamimitas kasi umuwi kami ng kapatid ko dito sa parents namin sa countryside para lang mamitas ng rambutan kasi season siya ngayon. May mga ilan pa na mga green pa, di pa siya hinog. After ng rambutan, meron din kaming puno ng durian. Bali, meron kaming 2 puno. Pero for now, iisa pa lang yung namumunga. And guess what? Dahil sa bagyong Karina, naubos lahat ng bunga niya at tinirahan pa kami ng isang bunga. So, actually last year namunga na to siya at dami niyang bunga last year. Sobrang baba niya lang, abot kamay mo lang pag nanguha ka na. So, ngayon iisa lang yung bunga niya kasi nga dahil sa bagyo, lahat ay nahulog. And then, ito na nga yung ibang prutas namin. Most especially rambutan. Sobrang dami ng bunga guys. Kaso lang matataas siya. Tsaka hindi namin masyado abot yung mga sobrang magandang variety talaga. Yung mga matatamis. Sila yung mga matataas yung bunga. Ito kasi yung mga naaabot lang is medyo maasim siya. Pero pag hinog na hinog siya is matamis naman na. So nangunguha na yung kapatid ko kasi dadalhin namin sa city. Actually pamimigay din namin sa mga friends. Sa mga katrabaho niya. And then here merong puno dito na kahit dilaw pa or kahit green pa, sobrang tamis niya na. Kaso nga lang maliliit siya. Bali yung galing din siya sa Maharlika na mga puno. Yun, mga Maharlika yan. Sobrang taas nga lang, hindi namin maabot. Wala kaming panungkit kasi yung panungkit is naputol. Kaya kung ano lang yung kaya namin abutin, yun lang yung kukunin namin. Pero definitely aakyatin pa din niya ng kapatid ko kasi mababa lang yung puno niya. So yun, kumuha ko ng isa, tinry ko kasi medyo green pa siya pero talagang matamis na. So nag-i-start na siyang manguha. May dala-dala siyang bag pero mamaya aakyat siya. Tapos dito sa baba meron kaming mga kalamansi din na tanim. May kalamansi pero it's not ready for harvest kasi maliliit pa lang siya. So mayroon din kaming tanim niya na mga 8 puno din siguro doon sa bandang ibaba. Tapos aside from kalamansi, meron din kaming lansones. So few of the lansones ay may bunga na. So, roughly estimated, siguro mga nasa 18 na puno ng lansunes. Tinanim yung tatay ko and 10 sa kanila is namumunga na siya. So, first time pa lang mamunga ng lansunes namin. So, we don't know what to expect kung hindi ba mahuhulog. Kasi yung iba nahulog na, kaya kunti-kunti na lang yung bunga. So as you can see, lahat yan ang nakikita nyo, that is lansunis. Ito mga lansunis yan. Yan yung bunga niya. First time pa lang ng lansunis namin mamunga, kaya ang cute, ang liliit pa. Yun, sobrang liit pa nila. Pero hindi pa kasi siya season yung lansunis kasi dito mga mid-September siguro. So marami siyang puno ng lansunis. Meron din kaming guyabano dyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Tingnan nyo yung bunga niya, super cute. Na-amaze ako kasi mga nasa 13 years old na siguro to yung puno ng lansunis namin. Ngayon lang siya namunga. Unlike sa rambutan na nung mga 8 years old pa lang nag-start ng mamunga. Ito medyo late.
Kasi marami silang puno. Parang ang liit pa ng katawan. Pero at least, namumunga na and expected yan next year na marami na yung ibubunga. So ito, abot na abot lang to, yung bunga ng rambutan na to. Kaya makakapanguha din pa din tayo kahit di tayo umakyat. Pero medyo green pa, pero matamis na yung mga yan. Yan. Green pa yan, pero matamis na. Ito na pala yung nakuha namin. Pauwi na kami niyan kasi medyo walking distance pa yan from bahay.